Good day everyone, this is Chair Mark TV for another video, and today pag-uusapan natin kung paano tayo mag-compare ng rational numbers. So simulan na natin. Okay, so una i-recall muna natin kung anong ibig sabihin ng rational numbers. So pag sinabing rational numbers, ito yung numbers na pwede siyang i-write or i-rewrite as a fraction like a over b, kung saan yung a at saka b ay pawang mga whole numbers at yung value ng b ay hindi equal sa 0. So kahit anong number, whether it's decimal or whole number, pwede siyang maisulat as a fraction like a over b. So kung hindi nyo pa napapanood yung video about rational numbers, is panoorin nyo muna yung video na makikita ninyo sa screen. Diyan po. Okay? Now, sa rational numbers, diba, like 2.25 and 2 and 1/4, diba? So this is a decimal number and this is a mixed number. So there are two parts sa bawat numeral. So itong number na 2.25 or yung mga numbers na kagaya nito, meron itong two parts. Ito yung tinatawag na whole number part or whole part, 'di ba? Yan yung lahat ng digits na nasa kaliwa ng decimal point. Ito yung whole part. Tapos dito naman is yung decimal part. Ayan yung parte kung saan nasa kanan ng decimal point. So, lahat ng nasa kaliwa ay whole part at lahat ng nasa kanan ay decimal part. And then, para naman sa mixed number, so ang tawag dito ay mixed number kasi binubuo siya ng isang whole number at saka fraction. So, in this case, ang basa dito ay 2 and 1/4. Itong 2 ay yung whole part. Tapos, itong 1/4 naman ay fraction part. Okay? So, magagamit natin itong parts na whole part, decimal part, at saka whole part, fraction part sa pag-compare ng rational numbers. Okay? So, paano tayo mag-compare ng rational numbers? Magbibigay tayo ng example para mas maintindihan natin. Okay, so ito po yung set of examples na gagawin natin. Ano po? So, ang unang step sa pag-compare ng rational numbers is titignan mo muna, no, yung whole number parts nila kung magkaiba sila o magkaparehas. So first, ang gagawin natin is to compare whole parts, and after natin sila i-compare, lalagyan natin ng relation symbol na greater than or less than. Okay, so magsisimula tayo rito. Ano po? Number 1, we have 1 and 1/2 and 3 and 2/5 or 2/5. Okay, so ang whole number part ng 1 and 1/2 ay 1. Tapos para naman sa 3 and 2/5, ang whole number ay 3. Okay, so we have 1 at saka 3. So malinaw na sa atin na mas malaki yung 3 kesa sa 1. Kaya naman ibig sabihin yung mixed number na 3 and 2/5 ay mas malaki sa 1 and 1/2. Kasi nga mas malaki yung 3 kesa sa 1, yung whole number parts nila. So, ilalagay natin is yung less than symbol. So, remember po kapag maglalagay tayo ng greater than or less than, so this is less than, 'di ba? So, yung open part ay yung mas malaking number. Okay? So, less than is the answer. Next, number 2, we have 4.136 and 2.6. So, yung whole number part nito ay 4, which is nasa kaliwa ng decimal point. Tapos, itong 2.6, yung whole number part ay 2. Obviously, mas malaki yung 4 kesa sa 2. No matter kung ano man ang decimal parts nila. As long as mas malaki yung whole number part nito, masasabi natin na mas malaking itong number na to kesa dito. So, mas malaki yung number na to kesa dito. So ibig sabihin, ilalagay natin is yung greater than symbol. Okay? So, greater than is the answer. And then number 3, we have 10 and 2/3 and 5.64. So, ito, ang whole number part ay 10, habang yung whole number part nito ay 5.
So obviously, mas malaki yung 10 kesa sa 5, regardless doon sa fractional or decimal parts nila. Okay? So mas malaking itong number na to kesa dito, no? So ibig sabihin, ilalagay natin is yung greater than symbol. Okay? So this is the answer. Okay? Pero ang problem dito guys is paano kapag yung whole number parts ng rational number ay pareho. Like 2 and 1/3 at saka 2 and 5/6. Paano natin i-compare kapag parehas yung kanilang whole number parts? So dito natin sisimulan yung discussion. Okay, so dito sa first part is i-compare natin yung fractions. Ano po? So for example, we have 1/3 at saka 5/6. Paano natin malalaman kung alin sa kanila ay mas malaki? So first, gagamit muna tayo ng number line para makita natin kung sino ang mas malaki. So kung hindi nyo pa alam kung anong ibig sabihin yung number line, so ganito po yung itsura ng number line. Kung saan meron tayong numbers mula sa 0, 1, 2, 3, and so forth. Tapos yung mga marka nila ay equally spaced. So, ibig sabihin, pantay-pantay kanilang space sa bawat consecutive number. So, kumbaga, pag zoom in natin, ganito po ang magiging itsura. So, may mga marka sa pagitan ng 0 at saka 1, for example. Diba? So, may mga values yan aside doon sa mga marka mismo. So, halimbawa, ito ay 4. Diba? Kung dito naman yung point, ang value nun ay nasa pagitan ng 3 at saka 4. Something between 3 and 4. So, nandito po yung point na yon. Now, for every point na nasa number line, no, let's say maglalagay tayo ng point dito. Okay, so ito po yung number line, tapos ito yung certain point. Lahat ng nasa kanan ng point ay mas malaki or larger. And lahat ng nasa kaliwa ng point na ito ay mas maliit or smaller. Okay? So, ibig sabihin kapag naglagay ka ng pangalawang point nito, bali ang point na to ay mas malaki, yung value nito ay mas malaki kesa dito. At kung naglagay ka ng point dito, bali yung value nito ay mas maliit kesa dito. Okay? So, gagamitin natin yung number line para malaman natin kung sino mas malaki sa dalawa. And mapapansin natin na prepare tayo ng dalawang number lines para sa dalawang fractions. Okay, so that yung unang number line mula sa 0 hanggang sa 1, no, from 0 to 1, hinati natin into 3 parts, 1, 2, 3. Kasi ang denominator ay 3. So this is 1/3 and this is 2/3. Okay, ayan po. And then para sa pangalawang number line, hinati natin ito into 6 parts. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil ang denominator ay 6. And bawat marka ay nagre-represent sa 1/6 or multiples ng 1/6. So we have 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. And then ito ay 6/6 or 1. Okay? So para sa 1/3, ilalagay natin yung 1/3 dito dahil nandito siya. Okay? Ayan po. And then, para naman sa 5/6, ilalagay natin dito. Ngayon, sino sa kanila ang mas malaki? Again, kung sino yung nasa kanan, siya yung mas malaki. So, ibig sabihin, ito ay mas malaki dito. Or, yung 5/6 ay mas malaki sa 1/3. Kaya, ang ilalagay natin dito ay less than. So, ibig sabihin, 1/3 is less than 5/6. So, kumbaga, binivisualize natin kung alin sa dalawang fractions ang mas malaki. Now, isa pang example. Okay, next number 2, we have 2 and 3/5 and 2 and 1/2. So, makikita natin yung whole number parts nila ay parehas 2. So, ang i-compare natin is yung fraction parts nila. Okay? So, ang i-compare natin ngayon ay 3/5 at saka 1/2. Okay? So, again, nag-prepare tayo ng dalawang number lines and then yung dalawang numbers na yon ay 2 at saka 3. Since yung parehong number ay nasa pagitan ng 2 at saka 3 sa number line. Okay? So, ito, hinati ito into 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5.
dahil ang denominator ay 5. Dito naman, hinati natin ito into 2 parts, no? 1, 2, dahil ang denominator ay 2. And sa bawat marka ay nagre-represent sa multiples ng 1 over 5 at 1 over 2. Okay? So, this is 1 over 5, 2 over 5, 3 over 5, 4 over 5, mga ganyan. And this is 1/2. Okay? So, i-compare natin. So, hanapin natin yung 3 over 5 sa number line at yung 1 over 2 din. Okay? So, para sa 3 over 5, we have this one, 1 over 5, 2 over 5, 3 over 5. So, nandito yung number na 2 and 3 over 5. Nandito po yun, no? So, 2 and 3 over 5. Next, yung 2 and 1/2 naman. So, yung 1/2 ay nandito. Okay? So, ayusin natin yung ano. Ayan, malinaw na siya. So, this is 2 and 1/2. Okay? And makikita natin dito sa illustration na mas malaki yung 3 over 5 kaysa sa 1/2 since nasa kanan siya nito. Okay? So, ibig sabihin, mas malaki yung 3 over 5 kaysa sa 1/2. Okay? So, ibig sabihin nun, 3 over 5 is greater than 1/2. Kaya, ang ilalagay natin ay greater than. So, bali 2 and 3 over 5 is greater than 2 and 1/2. Okay? Now, alam nyo na kung bakit mas malaki yung isang fraction kaysa sa another fraction. It's time na ituro ko sa inyo yung shorter way para mas papadali yung ano natin, buhay natin when it comes to comparing fractions. Ngayon, i-compare natin ulit sila, but this time we are going to use the easier method, okay, which is cross multiplication. So, paano ba nagagawa yung cross multiplication? So, try to draw an X here and then i-multiply mo yung numbers na madadaanan nila. So, we have 1 times 6, this will become 6. And then 3 times 5, magiging 15. Okay? And makikita natin na yung 6 ay mas maliit sa 15. Or, 15 ay mas malaki kesa sa 6. So, ibig sabihin, ilalagay natin dito sa blank ay yung less than. So, ibig sabihin nun, 1/3 is indeed less than 5 over 6. Just like we answered before. So, ganun lang siya kadali. Okay? And then for this one, 2 and 3 over 5 and 2 and 1/2. So, dahil parehas yung kanilang whole number parts, bali ang compare natin is yung fractional parts. And gagawin natin yung cross multiplication kagaya nito. So, cross multiply, we have 3 times 2, magiging 6, and 5 times 1, magiging 5. And we know that mas malaki yung 6 kaysa sa 5, kaya ang ilalagay nating symbol ay greater than. Okay? So, ibig sabihin, 2 and 3 over 5 is greater than 2 and 1/2. So, ganun lang siya kasimple at kadali. Okay, more examples pa tayo. Ano po? Number 3, we have 1 and 1/5 and 1 and 2 over 13. So, again, meron silang whole number parts kaso parehas namang 1. Diba? So, ang kukompare na lang natin is yung 1 over 5 at saka 2 over 13. Ngayon, using this method, i-cross multiply natin, 'di ba? And then saka natin i-compare, no? So we have 1 times 13, magiging ano na siya, 13. And then 5 times 2, this will become 10. So dito natin ilagay, and makikita natin na yung 13 ay mas malaki sa 10. So ibig sabihin, ang ilalagay natin dito ay greater than. Okay? 1 and 1 over 5 is greater than 1 and 2 over 13. Okay, and then for number 4, we have 3 over 10 and 5 over 11. So again, we use cross multiplication to compare. So we have this one, 3 at saka 11. So 3 times 11 is 33. And 10 at saka 5. So 10 times 5 equals 50. And makikita natin na yung 50 ay mas malaki sa 33. So, ang ilalagay natin ay less than. Okay? 3 over 10 is less than 5 over 11. Okay? So, ganyan po ang pag-compare ng fractions.
Now, let's proceed to comparing decimals. Okay, so first, ang i-compare natin ay 2.4 at saka 2.7. Again, gagamitin natin ngayon yung number line para ma-visualize natin kung alin ang mas malaki sa dalawa. So, between 2 at saka 3, no? Dahil pareha sa kanila ay nasa gitna ng 2 at saka 3, hinati natin ito into 10 parts so that yung bawat isa sa kanila is 1/10 ng buo. Okay? So that ito 2.1, 2.2, 2.3, 2.9. And then we have 3.0 or just 3. Okay? So, hanapin natin yung 2.4 at 2.7 sa number line. So, this is 2.4 and this is 2.7. And makikita natin na mas malaki si 2.7 kesa sa 2.4 dahil nasa kanan siya nito. Okay? So, tandaan po lagi kung sino yung nasa kanan ay laging mas malaki. Okay? So, ibig sabihin, mas malaki si 2.7 kesa sa 2.4. So, ang ilalagay natin ay less than. Okay? Ayan po. And then, number 2 naman, we have 0.35 at saka 0.4. So, alin kayong mas malaki? So, again, dahil parehas silang nasa pagitan ng 0 at saka 1, dahil ang whole number parts nila ay 0. Diba? So, nasa pagitan sila ng 0 at saka 1. So, bale, hinati natin ito into 10 parts so that bawat isa sa kanila ay 1/10. Okay? So, ito ay 1/10, 1/10, mga ganyan. So, this is 0.1, 0.2, hanggang 0.9. So, asan yung 0.35 sa number line? So, nasa pagitan ng 0.3 at 0.4. Okay? So, this is 0.3 and 0.4. Diba? Ang 0.35 ay nasa pagitan ng dalawang ito. So, nandito siya. Okay? So, this is 0.35. And then, para naman sa 0.4, nandito siya directly sa 0.4. Okay? So, this is 0.35 and this is 0.4. So, ibig sabihin, mas malaki yung 0.4 kaysa sa 0.35 kasi nasa kanan siya. Okay? So, again, ilalagay natin dito ay less than. So, 0.35 is less than 0.4. Okay? So, sa pag-compare ng decimals, mas malili kaysa sa fractions. So, ang gagawin natin is ganito po. Una, i-compare mo muna natin yung whole number parts. Kung parehas yung kanilang whole number parts, kagaya nito, i-compare natin yung susunod na digit, which is yung first digit after the decimal point. So, we have 4 here, and then we have 7. And makikita natin na yung 7 ay mas malaki sa 4. Indeed, yung 2.7 ay mas malaki sa 2.4. Kaya ang sagot ay less than. Okay? And then para naman dito, 0.35 at saka 0.4, pares yung kanilang whole number parts, diba? So, ang i-compare natin is yung next digit, which is yung first digit after the decimal point. Ayan. So, we have 3 here, and then we have 4. And alam natin na mas malaki yung 4 kesa dito. So, yung number na 0.4 ay mas malaki sa 0.35. Kaya, indeed, ang sagot po ay less than. Okay? So, another set of examples pa tayo. Okay, next, number 3, we have 1.763 and 1.736. So, i-compare natin yung whole number parts, which is parehas silang 1. Okay? Next, i-compare naman natin yung first digit after the decimal point, which we call tens digit. Diba? This one and this one. And it turns out na parehas silang 7. So, di natin alam kung sino sa kanila ang mas malaki. Kaya naman, move on tayo sa next digit. This one and this one. 6 at saka 3. Ano po? So, makikita natin na yung 6 ay mas malaki sa 3. And yung buong number na 1.763 ay mas malaki sa 1.736. Kaya naman, ang sagot po ay greater than. Okay? 1.763 is greater than 1.736. Okay? And then for the number 4, we have 3.2 and 3.24. So, alin kaya sa dalawa ay mas malaki? Ano po? So, i-compare natin yung whole number parts para silang 3.
'Diba? So, move on tayo sa next digit. We have this one. Again, parehas yung 2, no? And then, i-compare naman natin yung next digit. Unfortunately, wala tayong susunod na digit, no? Pero, sa decimal, pwede tayo maglagay ng 0 as long as nasa kanan ito ng decimal point. Okay? So, for every decimal number, like 2.3, 'di ba? So, as long as nasa decimal point siya, pwede tayo maglagay ng consecutive zeros like 0, 0, 0, any number of zeros na gugustuhin natin. So, ibig sabihin, yung 2.3 ay parehas sa 2.3000. Okay? So, pwede tayong maglagay ng zeros as many as we want. Okay? So that meron tayong makompare. Ano po? Kaya naman, mag-move on tayo sa next digit. We have 0 at saka 4. Okay? And it turns out na mas malaki yung 4 kesa sa 0. So, ibig sabihin, 3.24 is greater than originally 3.2. Kaya ang sagot po ay less than. Okay? 3.2 is less than 3.24. Okay? So, ganyan pong pag-compare ng decimals. Now, papaano naman kaya kung ang kino-compare natin ay decimal at fraction at the same time? Kagaya nito, 1.5 at saka 1 and 1/2. Yung isa ay decimal at yung isa ay mixed number. Okay? So, paano natin i-compare? Alin na mas malaki sa kanila? So, makikita natin na pares yung kanilang whole number parts na 1. So, ang i-compare natin is itong decimal part at saka itong fractional part. Okay? 0.5 or 0.5 at saka 1/2. Okay? So, para ma-compare natin is kailangan ma-convert natin isa sa kanila into similar form. That is, pares silang decimal or parehas na fraction. So, let's try natin i-convert yung 0.5 sa fraction. So, 0.5, ko-convert natin sa fraction. So, dapat alam ninyo kung paano mag-convert ng fraction. So, kung hindi pa napapanood, again, panoorin nyo yung video na makikita ninyo sa screen. Okay? So, 0.5, kukopyahin natin yung decimal place na 5, and then, isusulat natin yung 1 followed by the number of zeros, which is number of decimal places sa given. So, it has 1 decimal place, so isang 0 ang ilalagay natin, which is 5/10. So, yung number na 1.5 equal siya sa 1, kopyahin mo lang yung whole number, and then yung 0.5, bali nakakonvert na siya into 5/10. So, 5/10. Ngayon, pares na silang fraction, so pwede na natin silang i-compare. Ano po? So, in this case, kapag magko-compare tayo, so no need na i-reduce sa lowest term. Ano po? So, 5/10, 1/2. Bali, i-compare natin silang dalawa, no? So, 5 times 2 is 10. And then 10 times 1 is also equal to 10. So, equal sila. Ano po? 10 is equal to 10. So, ibig sabihin, as a original number, yung number na 1.5 ay equal sa 1 and 1/2. So, equal is the answer. Okay? Po. Next, number 2, 2/3 at saka 0.6. So, alin kaya ang mas malaki? So, again, magkaibang form sila. Ito ay fraction, ito naman ay decimal. So, we have to convert these numbers into similar form. That is, parehas na fraction or parehas na decimal. So, itong 2/3, pwede naman natin gawing decimal to by dividing 2 by 3. Or, itong 0.6, pwede natin i-convert sa fraction. So, para mas mapadali, i-convert na lang natin itong 0.6 sa fraction. So, 0.6, bali, yung fraction equivalent nun ay 6/10. So, yung 6 is the decimal place here. Tapos, 1 followed by a 0. So, isang 0 ang nilagay natin kasi there are only 1 decimal place dito. Okay, kaya 6/10. Again, di na rin kailangan i-lowest term to. So, as long as pares na silang fraction, pwede na natin silang i-compare. Ano po? So, 2/3 at saka 6/10. So, i-cross multiply natin para ma-compare sila, no? So, 2 at saka 10, 2 times 10 becomes 20. And then 3 times 6 becomes 18.
And makikita natin na mas malaki yung 20 sa 18. Kaya ang sagot po ay greater than. Okay? 2/3 is greater than 0.6. Okay? So, again, kailangan ma-convert sila sa similar form, that is parehas fraction or parehas decimal, para ma-compare natin sila. Okay, para naman sa last part, before this video ends, so isusulat na lang natin is greater than, less than, or equal. So, i-compare natin yung rational numbers and then maglalagay tayo ng appropriate symbol. Okay? To start with, number 1, we have 2 2/3 and 2 and 4/9. So, first, i-compare muna natin yung whole number parts, which is parehas 2, diba? Parehas yung kanilang whole number parts. So, let's move on to the fraction parts. 2/3 at saka 4/9. So, i-compare natin silang dalawa by just doing a cross multiplication. So, 2/3 and 4/9. Bale, i-multiply mo lang, no? Like this one. So, 2 times 9, this will become 18. And then 3 times 4, magiging 12. 18 at saka 12, so mas malaki si 18. So, therefore, 2 and 2/3 is greater than 2 and 4/9. Okay, so greater than is the answer. Next, number 2, we have 5 and 1/3 and 1.63. So, again, i-compare muna natin yung whole number parts. Okay, so itong mixed number, ang whole part ay 5, habang ito naman, ang whole part ay 1. And makikita natin na mas malaki yung 5 kesa sa 1. So, no need na i-compare yung decimal parts or fraction parts nila. Okay? So, 5 ay mas malaki sa 1. So, therefore, 5 and 1/3 is greater than 1.63. Okay? Ayan po. Next, number 3, we have 2.56 and 2.06. So, again, i-compare natin yung whole number parts. We have 2 here, parehas. So, parehas yung kanilang whole number parts. Ano po? So, move on tayo sa next digit. Ito 5 at ito naman ay 0. So, makikita natin na mas malaki si 5 kesa sa 0. Kaya, ang ilalagay natin dito ay greater than. Okay? 2.56 is greater than 2.06. And then, sa number 4 naman, we have 0.50 and 2/4. So, yung isa ay fraction, yung isa naman yung isa ay decimal, yung isa naman ay fraction. So, paano natin gagawin yon? So, i-convert na lang natin yung fraction na 2/4 sa decimal para ma-compare natin sila. Ano po? So, i-divide natin yung 2 sa 4. Okay? 2 divided by 4. Then, maglagay tayo ng decimal point. Okay? And then, maglagay tayo ng 0. So that we have 20 divided by 4, magiging 5. And 5 times 4, 20. Okay? 20 minus 20 is 0. So, ibig sabihin, ang quotient ay 0.5. Bale, ito ay equal siya sa 0.5. Okay? Ngayon, i-compare na natin sila since pas na silang decimal. Ano po? So, yung whole number parts ay 0. Yung susunod na digit ay parehas 5. No? Tapos, ang next digit ay 0 dito. Tapos, wala tayong next digit. So, automatic 0 ang ilalagay natin. Kasi nga, pwede tayong maglagay ng 0 as long as nasa kanan siya ng decimal point. Okay? So, i-compare natin itong dalawa. And, again, parehas sila. Okay? Parehas sila. So, ibig sabihin, yung 0.50 at saka 2/4 ay equal sa isa't isa. Kaya ang sagot ay equal. Okay? And then, para naman sa number 5, we have 10/7 at saka 1 and 1/4. So, kapag fractions naman ang kino-compare natin, make sure na ito ay proper fraction. Or else, i-convert mo pa yung improper fraction sa mixed number. Okay? So, 10/7. So, i-divide natin yung 10 sa 7. Diba? So, 10 divided by 7 is 1. 1 times 7 is 7. And 10 minus 7 is 3. So, yung 10/7, equivalent nun is 1. Yan yung whole number part. Tapos, yung numerator ay 3.
Tapos ang denominator ay 7. Kaya 1 and 3 over 7. Ayan yung mixed number equivalent to 10 over 7. Okay? So, i-compare na lang natin is itong mixed number at saka 1 and 1 over 4. Okay? Yung whole number parts ay parehas 1. So, i-compare na lang natin itong dalawa. 3 over 7 and 1/4. Okay? So, 3 times 4 is 12 and 7 times 1 is, so, mas malaki yung 12. Kaya, ang sagot po ay greater than. Okay? 10 over 7 is greater than 1 and 1/4. Okay? So, ganyan po ang pag-compare ng rational numbers. Okay? At hindi lang nagtatapos sa panonood lang ng videos. So, kailangan mag-practice tayo ng mag-practice hanggang sa matutunan natin kung paano tayo mag-compare ng rational numbers. Okay? So, I hope you have learned something and sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Okay? So, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.